Pananagutan, personal attack o pamulitika ang tunay na motibo dito sa impeachment case laban kay Vice President Sara. Yan ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Sa mga interview ni VP Sara noon, mga kababayan, nabanggit niya tungkol dito sa impeachment case na hinaharap niya ngayon. Mayroong isang pagkakataon naman na kinausap niya si President Bongbong hinggil dito sa nakarating sa kanya na may impeachment siya na niluluto sa mababang kapulungan. So ang sagot ni BBM, wala yan. Wag kang mag-alala. So a day after, paalis si President Bongbong sa ibang bansa, state visit. Alam ko sa US yun. Ang sabi niya, bago lumipad yung planong sasakyan niya, mga kababayan, tinawag niya si VP Sara at binulungan umano. Don't worry, I will take care of you. Kumpirmado, na-confirm na ni Vice President Sara na totoong mayroong nilulutong impeachment case laban sa kanya sa mababang kapulungan. At alam na alam ito ng Pangulo natin. Ito bang impeachment case laban kay Vice President Sara, mga kababayan, ay pananagutan ba ang motibo nito? O personal at pamulitika? Gusto nilang gibain ang Duterte leadership dito sa bansa natin. Walang ibang dahilan, mga kababayan, sa motibo nila dito sa paggigipit nila ni Vice President natin. Pamulitika at personal. Bakit hindi ito maintindihan ng mga pro-Marcos? Bakit hindi ninyo ito maintindihan, mga kababayan? Kung kayo po ay nagmamasid, nakikiramdam, nakikibaka sa tunay na nangyayari ngayon sa ating bansa, napaka-imposible ho na hindi ninyo maintindihan itong lahat. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa kung bakit personal at pamulitika ito na gusto nilang gibain ang liderato ng mga Duterte dito sa ating bansa. Ang unang issue talaga nila dito na binato nila dito kay Vice President Sara is itong confidential and intelligence fund na umano'y ninakaw ng pangalawang Pangulo natin. So, ito buksan ninyo ang mga mata ninyo. Buksan ninyo mga tainga ninyo, mga Marcos loyalist, mga pro-Marcos, mga pinklawan, dilawan. Intindihin ninyo mabuti Confidential and Intelligence Fund. Bakit kay Vice President Sara lang ang iniimbestigahan? Iisa-isahin ko sa inyo kung anong-anong mga sangay ng gobyerno natin na mayroong limpak-limpak na Confidential and Intelligence Fund bukod sa kay VP Sara. Number 1, Office of the President, 4.5 billion. 4.5 billion. Department of National Defense. Hawak nito yung kasundaluhan natin. 1.8 billion. Sa 2026 budget ito National Intelligence Coordinating Council, 1.47 billion. Department of Justice, 579.4 million. Department of Interior and Local Government, DILG, 906 million. Itong PDEA, National Security Council at saka AMLAC, pagati-atian nila itong 2.292 billion. So yung tatlong sangayan, AMLAC, National Security Council,
at saka PDEA. Department of Finance, mayroon siyang 60.625 million. So hawak nitong Department of Finance, Bureau of Custom, BIR. Office of the Ombudsman, 51.47 million. Office of the Ombudsman, ha? Commission on Audit, ha? Ang kuha, mayroon ding intelligence fund, ha? 10 million. So ang kuha, sila mismo ang may alam dito sa confidential fund. Ano ba ang mga requisitos dito? Ano ba ang mga pamamaraan dito? So, alam na alam nila ito, itong pag-disburse nitong confidential and intelligence fund. Mayroon lang anti-red tape eh. Anti-red tape authority. Mayroon silang 6.7 million. Yung mga huli ng mga illegal fixer sa mga iba't ibang mga departamento, so mayroon din sila. Confidential and Intelligence Fund. So bakit itong Office of the Vice President lang ang pinapabuksan, pinapaimbestigahan, pinapabusisi? Kung totoong accountability ang motibo dito sa mga kongresistang ito, bakit hindi nila imbestigahan itong lahat ng mga sangay sa gobyerno na mayroong intelligence fund? So, ang Office of the Vice President, mga kababayan, from 2024, 2025, at saka itong taon na to, wala na siyang confidential fund. Hindi na siya binigyan. Nung last niya is ano lang, 2022, 2023. So, ang iniimbestigahan dito, mga kababayan, ang pinapaimbestigahan nila dito is yung 612.5 million na confidential and intelligence fund. Kasama na dito, pinagsama-sama na dito yung 500 million sa Office of the Vice President at saka yung 112.5 million sa DepEd. 612 million ang confidential fund na pinapaimbestigahan. Samantala, itong mga limpak-limpak na bilyon-bilyon intelligence fund dito sa ibang ahensya ng gobyerno, hindi nila pinapaimbestigahan, hindi nila binusisi. So, makikita natin, mga kababayan, na talagang personal attack talaga ito. Itong nangyari, hindi talaga ito pananagutan, mga kababayan. Kasi kung totoong pananagutan talaga yung motibo nila dito, pati yung sa Office of the President, di hamag na sobrang laki yung budget ng biro mo, 4.5 billion. Samantalang sa Vice President, 500 million lang. Nagiging 612 million yan, 112 million dahil sinama na yung sa DepEd. Mantakin mo yan, mga kababayan ko. So, yung mga naniniwala na mayroong katiwalian dito sa Office of the Vice President, abay, gumising kayo. Idilat niyo yung mga mata niyo. Huwag kayong magbubulag-bulagan, magbibingi-bingian. Kasi dito pa lang, halatang-halata na, mga kababayan, na talagang personal talaga ang motibo nitong mga kongresista na ito.